Ayun ba, Gigi? Ayun talaga. Nalagig mo lang sa cellphone. Ibig nga, ba't yung kunin mo pang... Sabi nga sa ato nagsugal. Sabi ni Ate Belen, wag man daw nila ko, bang iya lang daw inigo. Sabi nga ko, binawon sa'yo ni Dako. Sabi na ko kung sa'yo ni Dako. Kung sa'yo ni Dako, maligo na ako. Tawag kayo pa. Nak, mali man ako ibuhatay. Dapat, buwan pa, gihalo pa ni mo daan, ataya naman di, oy. Gihalo ni mo daan sa tubig. Good morning! Araw ng Biyernes Santo, syempre hindi tayo magpapahulit para sa mga ginataan. Ginataang bilo-bilo nga ang gagawin ko ngayon. So syempre Biyernes Santo holiday kaya naman ay walang trabaho at talaga namang late na kaming bumangon ngayong araw na to. Pagkagising pa nga lang namin ay nag-asikaso na kaagad kami ng aming lulutuin. Syempre wala na munang almusal. Wala rin bukas na bakery nga dito sa amin kaya wala kami nabilhan ng almusal. So ayun, nagtulong-tulong na nga itong mamalaking itlugan na mag-prep nitong mga ricados. Nagbalat na muna pagkatapos ay naghiwa ng mga pansahog sa aming ginataang bilo-bilo. Siyempre naka-ready na yan, hindi na ako namalengke kasi Wednesday pa nga lang ay namalengke na nga ako. Pati nga ang nyog ay nakabili na rin ako at inilagay ko lang sa freezer para hindi masira. At habang naghiwa nga sila ng mga iba pang ricados, ako naman ay na-enjoy ko ditong gumawa nitong mga bilo-bilo. Color orange nga pala ang nabili kong pangkulay. Dalawang kulay itong nabili ko ng Wednesday kaya lang hindi ko mahanap yung isa. Violet dapat at orange itong gagamitin ko kaya lang hindi ko na mahanap yung isa. Kaya naman itong orange na lang ang ginamit ko. Pagkatapos ko magbilog ng mga bilo-bilo, ngayon naman ay magpapainit ako ng tubig para naman sa aking landang. Hindi ko alam ang tawag dito sa Manila pero sa amin sa Mindanao ay landang ang tawag dito. Ang ipanghahalo pala namin dito sa aming ginataan ngayon ay nakabili ako ng kaunting kasava, kamote, gabi, saging at bilo-bilo. Uy, may batang nangunguha ng banana. And, oh, sarap! Nako. O, ilan na? 3 na nakain mo. Okay, 3 na. So, ayun, kung hindi ko nga siya aawatin dun sa pagkain ng banana, ay baka wala na akong pangsahog sa aking ginataang bilo-bilo. Kaya naman ay kumuha ako ng apple para yun na ibigay ko sa kanya. Naalala ko rin pala na may nabili akong pomelo sa palengke kaya naman na ipinabalatan ko na rin dito para kainin namin habang hinihintay namin kumulo ang aming ginataan. Kain ka nyan? Kain? Sarap! Ito yung literal na parang nasa bukid. Binignit, o niya na ay suha. Aoy. Bango. Tingin ako, be. Sa mga hatag. Nagana na ako apple kasi yung saging uubusin niya eh. Damong. Babasa na lang ulit. May ganyan. Nahuli ko kayo. Fruit is life tara ako lang. Makalipas ang ilang minuto ay kumulo na nga rin yung pinapakulo naming tubig para dito sa landang. Hindi ko alam kung anong tawag nito ulit dito sa Maynila kasi sa amin yan yung tawag. 3 balot pala tong landang na to, galing pa to ng Mindanao. Dinala sa akin ng pinsan ko nung nagbakasyon siya. Kaya medyo matagal na siya pero hindi pa naman sira. Noon kasi sa amin kapag nagluluto kami ng ginataang bilo-bilo, ito ang ginagamit namin instead of sago. Dito ko na nakilala yung sago pero noon sa probinsya wala kaming sago. Mabilis lang itong maluto, kailangan lang na palaging hahaluin para hindi manikit sa ilalim ng kaldero. Pagkalutungan to ay tamang-tama na kapag siga na rin sa likod bahay si kuya. Kaya naman ay isasalang ko naman itong kasava na nabili ko. Isasalang ko siya una at lalagyan ko ng pangalawang piga ng gata. Una ko na itong sinalang para nga mapalapot pa at nung kumulo nga ay pinalagay ko na yung kamote at gapi. Ang mga malalaking itlugan na nga lang pinaghahalo ko dahil hindi ako pwedeng magstay dito malapit sa pinakalutuan. Kaya naman ay malayo ako para makapag-video lang. Pero ipalupad na akong kaldero.
So ayun, nakita niyo naman sa lakas ng apoy na yon, imposible hindi agad maluluto yung aming pinapakulo. Kaya naman ito isinunod ko na rin itong mga iba pang ilalagay katulad ng saging at bilo-bilo. Nilalagay na nga na isang itlugan dito ang saging at bilo-bilo, kaya lang ay napaso siya sa kagagawan niya rin dahil sa lakas nga ng apoy, kaya ayan napaatras siya. Pero tuloy ang laban, kailangan mailagay lahat yan at syempre nasibulan na kailangan maluto agad yan, Diyos. At ang sabi ko nga, kailangan halu-haluin para hindi manikit sa ilalim. Kaya naman, ayan, hinintay nila hanggang sa kumulo. At nung kumulo nga ay pinalagay ko na itong landang. Pagkatapos ay pinalagay ko na rin yung pinaka purong gata o kakang gata. Sa halos mapunong isang malaking kaldero na to, ang ginamit nga namin dito ay 4 na malalaking nyog. Kaya naman ay malapot na malapot talaga. Hindi na nga rin sila nakapaghintay sa niluluto namin at may paksiw pa naman rito ay kumain na muna sila ng kanin. Siyempre kapag ganitong panahon na nakatambay ka lang ay masarap talagang kumain. At ayan, ready na ang aking ginataang bilo-bilo na napakamakulay nga. Grabe, wala nang apoy pero kumukulo pa rin siya. Pinabuhat ko na nga rin sa kanila itong kaldero at pinalipat ko dito sa loob ng bahay at hinalo-halo ko muna. Ngayon naman ay maglalagay ako sa isang lalagyan. Siyempre para tikman at siyempre para ipatingin sa aking friendship dito sa kapitbahay. Masarap talaga itong ginataang bilo-bilo pang merienda. At siyempre bago magkaubusan ay magtatabi na ako na ilalagay ko sa freezer pang almusal ko bukas. Just. At nga pala, paborito din ito na aking maliit na itlugan, lalo na kapag nagluluto ako nito talaga napaparami sila ng pagkain nito. Pero kapag bumili naman ako na may naglalako dito ay hindi naman sila kumakain, kaya hindi ko maintindihan dito sa mga anak ko kung gusto ko pagurin o talagang gusto lang nila yung luto ko. Just. Ay, si Video G. Taro nga ba? Taro nga. Uy, gino. Ako Dito, mga... eh. At naglagay na nga rin ako sa maliit na baso para naman dito sa aking maliit na itlugan. Naalala ko noon, ang nanay ko pag naglalako nito sa baso nilalagay, 2 piso ang baso nito sa amin kapag nilalako. At madalas nga noon ay kasama ako sa paglalako o kaya ay ako ang nagluluto habang natutulog pa si mama. Pagkagising niya ay siya naman ang maglalako. At syempre hindi ako magpapauli, kailangan ko rin tikman at dapat malaki talaga yung lagayan. Syempre hinangol version, just. Ay na naman. So ayun, reklamo nga siya kasi kakatapos niya nga lang kumain ng kanin at paksiw. Ngayon ay naluto na nga yung kanina na pang hinihintay. At pumasok na nga rin ako dito sa kwarto, syempre para samahan na aking mamaliit na itlugan na nagmo-movie marathon. At syempre humigop nitong masarap na ginataang bilo-bilo o binignet sa probinsya. Sarap! Salamat sa panonood! Bukas ulit!